Hi po Sir Bob. Ako si Mia mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Ikukwento ko po sa inyo yung naranasan ko na hanggang sa ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Hindi ito yung tipikal na kababalaghan. Yung para bang may gusto talagang mangyari sa akin doon. Napilitan lang naman akong magtrabaho sa karinderyang yon. Wala kasing ibang hiring noon at kailangan ko talaga ng pera. Buti na lang at malapit-lapit lang yung karinderya sa inuupahan kong kwarto kaya hindi na ako nagdalawang isip. Okay naman yung pasahod at madalas pinapapasok ako ng 12 hours. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng madaling araw yon. Sabi nila, malakas daw kasi ang kita ng karinderyang yon kasi malapit sa mga pabrika. Kaya kahit madaling araw, may mga manggagawa pa rin kumakain. Noong una ay okay lang. Simple lang yung trabaho. Kukuha ng order, abot ng pagkain, linis ng mesa at kung ano. Pero habang tumatagal, napansin ko na palagi na lang akong mag-isa kapag sumasapit ang hating gabi. Yung mga kasama ko sa trabaho, nag-uuwian na bago mag alas 12. Ako, naiiwang magbantay hanggang madaling araw. Sa umpisa, wala naman akong napapansin. Sanay naman ako mag-isa. Ready na yung ilang mga pagkain at iinitin na lang. Pero nagsimula nang maging kakaiba ang lahat nung ikatlong linggo ko sa trabaho. Isang gabi, habang naglilinis ako ng mga plato sa kusina, ramdam ko na yung pagod mula ulo hanggang paa. Ang bigat na ng katawan ko noon at parang gusto ko na lang humilata sa sahig at matulog kahit basa pa yung mga kamay ko sa sabon. Medyo tahimik na rin sa labas. Kakaunti yung mga customer, kaya kampante akong naglakad-lakad sa kusina habang nag-aayos ng mga hugasin. Habang sinasabon ko yung malaking kaldero na parang di mawala-wala yung sebo kahit anong kusot ko, bigla kong naramdaman na parang may humila sa apron ko mula sa likod. Hindi lang basta hila, yung tipong mararamdaman mo talaga na parang may matigas na kamay na kumapit at sinadya kang kalabitin. Napalingon agad ako. Medyo nagulat pa nga kasi akala ko yung isa sa mga kasama ko at nagbibiro lang. Baka hindi pa umuwi at gusto akong gulatin. Gustong magtanong kung tapos na ako. Hinintay ko pa siyang magsalita pero wala akong narinig. Tiningnan ko yung buong kusina pero wala namang ibang tao bukod sa akin. Natigilan ako sandali. Napaagat labi pa ako habang pilit iniisip kung baka nagkamali lang ako ng pakiramdam. Baka nadulas lang yung apron ko at nahila ng hangin. Pero ang sikip ng tali sa likod ko, imposibleng basta mahila lang ng ganon at saka wala namang hangin sa loob ng kusina. Mainit pa nga kasi nagsisiksikan yung mga lutoan at kaldero. Tiningnan ko ulit yung paligid. Baka nagtatago lang yung kasama ko sa trabaho. Pero wala, tahimik. Walang ibang tunog kundi yung patak ng tubig mula sa gripo at yung mahinang pag-ugong ng exhaust fan. Natawa na lang ako sa sarili at pilit kong inisip kung pagod lang siguro talaga ako. Minsan kasi kapag sobra ka ng pagod, kung ano-ano na'y naiisip at nararamdaman mo. Pinilit kong baliwalain yun. Binalik ko yung atensyon sa paghuhugas ng mga plato. Pero kahit anong pilit kong itawa na lang, ramdam ko pa rin yung kakaibang kilabot na dahan-dahang gumagapang sa batok ko. Kinabukasan, ganun na naman. Habang nag-aayos ako ng ulam sa display, may narinig akong mahinang boses mula sa labas ng karinderya. "Pabili po." Napatingin agad ako sa pinto, pero wala namang tao sa labas. Inisip ko na baka napadaan lang yung boses ng mga tambay sa kanto. Marami din kasing naglolo ko noon sa akin. Binaliwala ko ulit. Pero habang tumatagal, paulit-ulit ko na itong naririnig. Madalas alas 2 ng madaling araw. "Pabili po." Minsan 3 beses pa. Pero pag sumisilip ako, wala talaga. Nagsimula na akong kabahan pero pinipilit kong tiisin. Kailangan ko kasi ng pera at ayoko ring mag-resign. Hindi pa doon natapos. Isang gabi, habang naglilinis ako ng sahig, ramdam ko na yung bigat ng buong araw sa katawan ko.
Nakayuko ako, abala sa pagwawalis ng mga butil ng kanin at mumunting basura na nagkalat sa sahig ng karinderya. Paulit-ulit kong ini-slide yung walis habang pinagmamasdan kung paano nagsiksikan yung mga dumi sa isang sulok. Tahimik na sa paligid. Naririnig ko lang yung mga mahihinang ugong ng ref at paminsan-minsan yung tunog ng mga sasakyang dumadaan sa labas. Habang nagwawalis ako sa bandang harap ng karinderya, napansin ko sa gilid ng mga mata ko na parang may anino na mabilis na dumaan sa harapan ko. Hindi ko agad napansin. Baka kasi epekto lang ng pagod o refleksyon ng ilaw mula sa kalsada. Pero may kung anong tumulak sa akin para mapatingin sa salamin ng karinderya. At doon ko nakita. Malinaw sa refleksyon ng salamin, kitang-kita ko na may dumaan na anino. Saglit lang yon sa gilid ng paningin ko. Hindi ko maaninag kung tao ba talaga yon, pero sigurado ako na may dumaan. Para siyang figura ng isang matangkad na lalaki na dumulas papasok sa gilid ng karinderya. Napakunot noo ako. Iniisip ko na baka may pumasok na customer na hindi ko agad napansin. Mabilis akong lumingon sa direksyon kung saan ko nakita yung anino, pero wala talagang iba. Tumigil ako sa paggalaw at nakiramdam. Pinagmasdan ko ang paligid ng karinderya, yung mesa, mga bakanting upuan, bawat sulok. Wala ni isang tao. Yung mga kutsara at tinidor sa tray, tahimik lang. Walang ibang maririnig kundi sarili mong paghinga. Lumabas ako ng kaunti. Sinilip ko pa yung kalsada dahil baka may naglalakad lang na napadaan sa harapan ng karinderya. Pero tahimik na rin sa labas. Yung mga ilaw sa poste, kumikislap-kislap na parang malapit nang mapundi. Yung hangin, biglang lumamig kahit mainit ng mga panahon na yon. Basta hindi normal yung lamig. Yung tipong dadaan sa balat mo, manlalamig ang mga kamay tapos hahaplos sa batok. Pinilit kong kumalma. Inisip ko na baka nagkakataon lang ang lahat ng yon. Pero hindi ko maiwasan yung kaba na gumuguhit sa dibdib ko. Yung tipong para kang nauubos sa kandila habang unti-unting nilalamo ng dilim yung paligid. Bumalik ako sa loob ng karinderya. Pinilit kong baliwalain ang lahat. Kinuha ko ulit yung walis. Pero habang nagwawalis ako, ramdam ko yung bigat ng mga mata ko na parang may naatitig mula sa isang sulok. Hindi ko alam kung saan, pero parang may nagbabantay. Kinaumagahan, kinausap ko yung matandang may-ari ng karinderya. Tinanong ko kung may nangyari ba dito dati, kasi baka may kwento yung lugar. Ngumiti lang siya at ang sabi, "Masanay ka na lang siguro." Pero hindi lang ito yung basta masanay ka lang siguro na sinabi niya. Dahil sumunod na gabi, doon ko talaga nararamdaman na parang hindi lang ako basta pinapagparamdaman, kundi parang may gusto nang gawin sa akin. Mga bandang 3:00 ng madaling araw, nagwawalis ako sa harap ng karinderya. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga kuliglig. Biglang may kumatok sa pinto. Hindi malakas yon pero sunod-sunod. Napalingon agad ako. Akala ko may late na customer. Pero paglapit ko, wala namang tao sa labas. Sinilip ko pa yung kapaligiran. Baka nagtatago lang o ano. Pero walang tao, as in. Bumalik na ako sa loob. Pero bago pa man maisara yung pinto, naramdaman ko na may malamig na hangin na pumasok. Akala ko imagination lang. Pero paglingon ko sa gilid ng counter, parang may nakatayo. Hindi ko maaninag yung mukha niya, pero sigurado akong anyong tao yon. Matangkad, payat, nakatitig lang sa akin, hindi gumagalaw. Nanigas yung katawan ko nun. Gusto kong sumigaw, pero parang walang boses na mailabas mula sa lalamunan ko. Tatakbo na sana ako, pero parang may humihila sa mga paa ko. Pumikit ako ng mariin, sabay bulong ng dasal. Nang dumilat ako, wala na yung anino, pero ramdam ko pa rin yung malamig na presensya sa paligid. Mula noon, gabi-gabi na siyang nagpaparamdam.
May mga pagkakataon na naririnig ko siyang naglalakad sa likod ko habang naguhugas ako ng mga pinggan. Minsan naman, nararamdaman ko yung paghinga niya sa batok ko. Yung malamig na hangin na parang humahaplos sa balat. May mga gabi na nakikita ko siyang nakaupo sa isa sa mga mesa. Naatitig lang sa akin habang nag-aayos ako ng mga pagkain. Hindi ko alam kung ano pa yung totoo sa hindi. Para nga akong nababaliw nun. Pero pilit ko pa rin tinitiis. Kailangan ko kasi ng pera at ng trabaho. Kaso, hindi ko na kinaya nung huling gabi ko doon. Mga 4:00 yun ng madaling araw. Wala na masyadong customer. Kaya naglilinis na ako ng mga natirang kaldero sa kusina. Bigla ba namang namatay lahat ng ilaw? Akala ko brown out. Pero naririnig ko pa rin yung buzz ng ilaw sa labas. Ibig sabihin, sa loob lang ng karinderya yung patay. Pagkatapos, narinig ko ulit yung pamilyar na boses. Pero ngayon, mas malapit at mas malinaw na. Pabili po. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Tumingin ako sa paligid ko pero sobrang dilim. Hindi ko na makita maski nga yung kamay ko. Pero pakiramdam ko may naatayo sa harap ko. May nagsabi na namang, "Pabili po." Malamig yung hangin pero pinagpapawisan ako. Hindi ako nakapag-isip. Tumakbo ako palabas ng karinderya at hindi ko na nilak yung pinto. Pagdating ko sa kalsada, saka bumalik yung ilaw sa loob ng karinderya. Mula sa bintana, nakita ko siya. Naatayo sa likod ng counter, suot yung apron ko. Tapos, nakangisi. Hindi na ako bumalik sa karinderyang yon. Hindi ko na kinuha yung huli kong sahod. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung ano ba talaga yung nakita ko doon. Kung tao ba yon, kaluluwa na, elemento o ano. Basta ang alam ko hindi na ako babalik doon. Kumbaga, nag-awol ako. Hindi ko na kinausap yung may-ari ng karinderya. Kung sakaling dumaan ka sa isang karinderya na bukas hanggang madaling araw, tingnan mo mabuti kung sino ba talaga yung nagsisilbi ng pagkain mo. Baka mamaya, hindi na yun tao. Hindi naman sa tinatakot ko kayo. Magandang gabi, Sir Bob. Ako po si Lena, taga San Isidro, Quezon Province. Listener nyo ilang taon na. Para tumulong sa pamilya, nagtatrabaho ako kung saan-saan. Pero itong ikukwento ko sa inyo ngayon, hindi ko akalaing mararanasan ko. Dala ko pa rin kasi yung takot hanggang ngayon. Basta ang masasabi ko lang, mag-iingat kayo sa mga taong pinagtatrabahuhan nyo. Hindi nyo alam kung sino ang mga kasama nyo. Nagtrabaho ako noon sa isang karinderya kasama yung best friend kong si Janice. Magkasama kami sa halos lahat ng bagay. Kaya nung inalok niya ako ng trabaho, hindi ako nagdalawang isip. Gabi ang shift namin kasi doon mas maraming bumibili. Mga lasing, mga galing sa trabaho o yung mga tambay sa kanto. Hindi naman kami maarte. Basta kumikita, go na. Nung mga unang linggo, okay lang ang lahat. Walang kakaiba. Routine lang. Linis ng mesa, kuha ng order, hugas ng plato, linis ng sahig, at kung ano pa. Pero napansin ko na parang laging pagod si Janice kahit hindi naman ganun kabigat yung trabaho namin. Akala ko stress lang siya o kulang sa tulog. Hanggang sa isang gabi, nagsimula yung hindi ko maipaliwanag. Habang naglilinis ako ng mesa sa labas ng karinderya, napansin ko na tahimik yung paligid. Wala masyadong dumadaan na sasakyan at tanging maririnig mo lang ay yung mga ibon sa di kalayuan. Malamig ang simoy ng hangin. At kahit sanay na ako sa ganitong klima sa probinsya, may kung anong kakaibang pakiramdam na naramdaman ko nung gabing yun. Parang may bumabalot na bigat sa paligid. Habang pinupunasan ko ang mesa, bigla akong nakarinig ng isang huni ng ibon.
Pero hindi ito yung tipikal na huni ng maya-maya o kalapati na madalas naming marinig sa umaga. Kakaiba talaga. Para siyang humahalinghing na parang umiiyak na hindi mo maintindihan kung sa lungkot ba o galit. Basta yung tunog niya, tagos hanggang buto. Hindi ko alam kung bakit, pero nanindig talaga ang mga balahibo ko. Napahinto ako sa ginagawa at sinubukang lumingon sa paligid para tingnan kung saan nanggagaling yung huni. Akala ko baka may nasugatang hayop lang o nagkataon na may kakaibang ibon sa lugar namin. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko lumalapit sa akin yung tunog. Parang nasa taas lang ng bubong ng karinderya. Pilit kong sinilip yung madilim na parte ng bubong at mga puno sa paligid. Pero wala akong makita. Walang kahit anong aninong gumagalaw at wala ring sinyales ng hayop. Kinilabutan ako lalo kaya minabuti kong bumalik na lang sa loob. Pagkapasok sa karinderya, agad kong napansin si Janice. Hindi na siya yung masigla at maingay kong kaibigan na nakasanayan ko. Nakaupo lang siya sa isang sulok, hawak-hawak ang tiyan na para bang may kung anong matinding sumasakit sa loob. Nakayuko siya at nanginginig ang katawan. Kita ko yung pawis sa tumutulo sa noo niya kahit na malamig naman ang gabi. Agad akong lumapit at tinanong kung anong nangyayari. Sabi niya, bigla raw sumakit yung tiyan niya na parang pinipiga mula sa loob. Halos hindi rin niya madiretso ang pagkakaupo dahil sa sakit. Tinatanong ko siya kung may dinaramdam ba siyang sakit dati o kung may nainom ba siya na kung ano. Pero umiling lang siya. Hindi ko mapigilan na mag-alala. Inalok ko siyang umuwi na lang at magpahinga. Baka kasi pagod at sumakit lang yung tiyan niya dahil sa kinain. Pero ayaw daw niya. Pansin ko sa kanya na nahihirapan siya pero pilit lang niyang pinipigilan. Ang sabi niya, kailangan daw niyang makasahod para sa mga gastusin sa bahay. Ayaw niyang mawala ng bayad sa araw na yon. Alam ko kung gaano kahalaga sa kanya yon, kaya kahit labag sa loob ko, hinayaan ko na lang muna siya. Pero habang naglalakad ako pabalik sa counter para ipagpatuloy yung trabaho, hindi ko maiwasang lingunin siya. Namumutla siya at parang lalong lumalalim yung paghinga. May kung ano bumabagabag sa akin, pero pilit kong inisip na baka pagod lang kami pareho. Kaya nagtuloy kami sa trabaho kahit halatang hindi komportable si Janice. Sa bawat sandali, napapatingin ako sa kanya. Umaasang lilipasin yung sakit niya. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong may mali. Kinabukasan, naulit na naman, pero mas grabe na. Habang nagluluto kami, narinig ko na naman yung huni ng ibon, pero mas malapit na at parang nasa bubong lang. Tapos, may mga yabag akong narinig. Mabibigat na hakbang na para bang may naglalakad sa bubong ng karinderya. Akala ko kung sino, baka magnanakaw. Pero nung sumilip ako sa labas, walang tao. Paglingon ko kay Janice, nanginginig na siya. Sobrang lamig ng mga kamay niya na parang nagyayelo. Nangingitim na rin yung gilid ng labi niya. Ang sabi ko, baka kailangan na naming umuwi. Pero bago pa kami makagalaw, bigla siyang napasigaw. Nahulog siya sa sahig at namimilipit sa sakit. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Tumakbo ako palabas, humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Dinala ko siya sa pinakamalapit na center kahit na halos hindi ko alam ang gagawin sa sobrang taranta. Halos buhatin ko na si Janice kasi hindi siya makalakad ng maayos at pilit niyang kinikimkim yung sakit na parang ayaw niyang ipahalata sa iba. Pagdating namin sa center, agad siyang tiningnan ng nurse. Ako naman, hindi mapakali sa labas sa exam room. Naglalakad-lakad habang naghihintay ng resulta. Ilang minuto lang pero parang isang oras yung tinagal ko sa kaba. Nung tinawag na ako ng nurse para pumasok, bumungad sa akin si Janice na nakahiga pa rin. Nanginginig pero medyo kumalma na. Buti na lang at may visiting doctor nung time na yon. Ang sabi ay buntis siya. Halos hindi ko maintindihan agad yung narinig ko. Nagkatinginan kami ni Janice. Parehong gulat na gulat.
Hindi ko alam kung paano kasi ni minsan hindi siya nagkwento sa akin tungkol sa lalaki sa buhay niya. Wala man lang nabanggit na may tinatago pala siyang sikreto. Pero mas magulo sa isip ko yung sinabi ng doktor na may komplikasyon daw sa pagbubuntis niya. Hindi raw normal yung kondisyon ng bata. Sabi nila, parang may mga senyalis na hindi maipaliwanag at kailangan bantayan ng maigi. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng doktor, pero ramdam ko sa tono niya na hindi basta-basta ang sitwasyon. Mahina raw yung kapit. Pagkatapos ng check-up, nagpa siya kaming bumalik sa karinderya para kunin yung gamit niya. Ayaw ko na nga sana siyang pabalikin doon, pero kailangan namin kunin yung mga personal niyang gamit at yung ilang sahod na hindi pa naibibigay ng amo namin. Wala kaming choice. Kailangan niya magpahinga para sa ikabubuti ng bata. Pero pagbalik namin, doon na nagsimula yung totoong bangungot. Pagbukas pa lang ng pinto, sumalubong agad sa amin yung amoy. Hindi ko alam kung ano yon, pero sobrang lala. Para siyang halo ng amoy ng dugo na matagal nang natuyo at panis na karne na nabubulok na. Sobrang tapang ng amoy na parang pumapasok sa ilong mo at tumidikit sa balat. Napapikit ako saglit. Pero nang huminga ulit, mas lalo ko lang naramdaman yung bigat ng hangin sa loob ng karinderya. Habang pumapasok kami, ramdam ko agad na may kakaiba. Hindi lang basta amoy yung problema. Para kasing may presensya sa paligid. Yung tipong kahit wala ka nakikita, alam mong may nakatingin sa'yo. Yung bawat hakbang namin, parang pinapainggan ng kung sino o kung ano. Halos di kami makalayo sa pinto. At nung akala ko guni-guni lang ang lahat, narinig na naman namin yung mga yabag sa bubong. Pero hindi na ito tulad ng dati. Hindi na lang basta mabibigat na hakbang. Nung oras na yon, parang may humahaplos na sa bubong. Dinadama kung nasaan kami. Yung tunog ng kuko o paa na humahagod sa bubong, dahan-dahan siya. Ramdam ko na hindi kami ligtas doon. Si Janice naman, hawak niya yung tiyan niya. Nakita ko namumutla na naman. Parang naramdaman din niya yung presensya ng kung anong nilalang yon. Gusto ko na nga tumakbo palabas, pero parang may pumipigil sa amin. Hindi ko alam kung takot lang ba o baka may mas malakas na puwersa na hindi namin nakikita. Ang alam ko lang, kailangan naming makaalis doon bago pa lumala ang lahat. Biglang sumakit ulit yung tiyan ni Janice, pero nung oras na yon, may dugo nang lumalabas. Nataranta ako noon, Sir Bob. Tumakbo ako palabas para humingi ng tulong, pero paglingon ko kay Janice, para siyang nakatulala. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Mabuti na lang at may dumaan na tricycle. Sumakay kami papuntang ospital. Pero habang nasa biyahe kami, pakiramdam ko ay may sumusunod sa amin. Yung parabang may mga matang nakatitig mula sa kadiliman. May nadidinig din akong pagaspas ng parang sa malaking pakpak. Yun bang parang sumusunod sa amin yung tunog na yon. Kasabay nun nung kakaibang paghuni. Nakarating kami ng ospital. Nailigtas si Janice, pero hindi ang bata. Ang sabi pa ng doktor, parang may kumakain daw sa loob ng sinupupunan niya. Hindi raw nila maipaliwanag kung paanong nangyari yon. Wala naman daw siyang ininom na pampalaglag, pero yung bata, idurog na durog. Napaluha na lang si Janice at alam kong andun pa rin yung sakit sa loob niya. Niras pa siya para matanggal yung patay at durog ng katawan ng bata. Nagstay kami ng ilang oras dun sa ospital para maapagpahinga siya. Pagbalik muli namin sa karinderya para kunin yung natitirang gamit namin, sarado na ito. Wala yung amo namin. Doon ko nalaman mula sa mga tsismosa sa kanto na matagal na raw may bali-balita tungkol sa amo namin. May lahi raw silang aswang. Hindi ko agad pinaniwalaan yon, Sir Bob. Pero nung sinabi nila na may ibang mga empleyado na rin daw na nagkaganon, doon ko naisip na baka nga totoo. Simula nun, hindi na kami bumalik ni Janice sa karinderyang yon. Iniiwasan na rin namin yung lugar. Pero minsan sa gabi ay naririnig ko pa rin sa utak ko
yung huni ng ibon na yon. Yung mga yabag sa bubong kahit wala naman. Yung parabang binabaliw na ako ng mga naranasan namin doon sa karinderya at sa amo ko. Pasensya na sir kung napahaba ang kwento, pero sana ay mabasa nyo pa rin. Magandang araw sa inyo, Boss Bob. Ako si Renz, taga San Rafael, Bulacan. Gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Akala ko nung una, normal lang ang lahat sa karinderya namin. Minsan, kahit gaano mo pa kakilala yung lugar na madalas mong pinupuntahan, may mga bagay na nakatago sa likod nito na hindi mo inaasahan. Ako ang nagmamay-ari ng karinderyang ito dito sa amin. Ibinili na sa akin ng mga magulang ko dahil may iba silang negosyo na inaasikaso. Ako naman, tinutukan ko talaga dahil may plano akong palaguin ito. Maganda ang pwesto ng karinderya namin. Nasa tabi ito ng maliit na gubat, maraming puno sa paligid at may mga kubo sa labas kung saan kumakain ang mga customer. Pero nadadaanan pa rin naman ng mga tao kaya nakikita nila. Gustong gusto kasi ng mga magulang ko yung ganitong vibe. Preskong hangin at tahimik na paligid. Madalas, ako lang yung nag-aasikaso ng karinderya lalo na kung walang tindera o helper. Sanay naman akong mag-isa. Wala akong reklamo kasi kaya ko ang lahat. Pero dito nagsimula ang lahat. Kapag tanghali, usually pagkatapos ng lunch rush, mga alauna yon, nakakaidlip ako. Tahimik na kasi ang lugar at walang gaanong tao. Pero ilang linggo na ang nakalipas, napansin ko na parang may mga batang tumatakbo sa paligid. Nung una, hindi ko pinapansin. Akala ko anak lang ng mga kapitbahay na napapadaan. Pero habang tumatagal, iba na yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong nilalang na gustong maipaglaro sa akin. Yung parang sinasadyang istorbohin ako sa tuwing sinusubukan kong magpahinga. Madalas kong marinig yung maliit na yabag na paikot-ikot sa karinderya. Pero kapag tinitingnan ko, wala naman akong nakikitang bata. Akala ko guni-guni lang dahil sa pagod. Isang tanghali, habang nag-aayos sa mga plato, nakaramdam ako ng sobrang uhaw. Binala ko munang uminom ng tubig sa kusina bago magpahinga. Habang naglalakad papunta doon, bigla kong napansin na parang may gumagalaw sa ilalim ng lababo. Narinig ko yung tunog ng mga kalderong nagbabanggaan, kaya napahinto ako. Agad pumasok sa isip ko na baka may magnanakaw na nakapasok sa karinderya o hayop. Naging alisto ako. Kumuha ako ng pamalo sa malapit na pinto. Dahan-dahan akong lumapit sa lababo. Huminga pa ng malalim bago buksan yung harang sa ilalim. Pero pagtingin ko, hindi ko inaasahan ang nakita. Isang batang lalaki ang nandoon. Sobrang itim ng balat niya na parang uling tapos kulot ang buhok. Pero ang napaninindig ng balahibo sa lahat, pulang-pula ang mga mata niya. Hindi lang basta pula na parang naiyak o nairita. Pula na parang dugo. Naatitig siya sa akin na parang takot na takot na akala mo ay sasaktan ko siya. Hindi ako naagalaw. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa. Pero bago pa ako makareact, bigla na lang siyang tumakbo palabas ng karinderya. Dumiretso sa mga puno sa labas. Hinabol ko siya. Pero pagdating sa bandang kakahuyan, nawala siya. Naglaho na parang bula. Wala akong narinig ng mga kaluskos. Yung parabang walang tumakbo papunta doon. Simula nun, alam kong hindi na normal yung nangyayari sa karinderya. Hindi ko na nakita ulit yung batang yon, pero patuloy ko siyang nararamdaman. Sa tuwing mag-isa ako, madidinig ko na parang may naglalaro sa paligid. Mga yapak ng bata, may hinang tawa na parang nasa likod ko lang, pero paglingon ko ay wala naman.
May mga gabi na habang nag-aayos ako ng gamit bago isara ang karinderya, mararamdaman ko na parang may nakatingin sa akin mula sa madilim na bahagi ng kusina. May mga panahong akala ko may dumadaan sa gilid ng mata ko, pero paglingon ko, wala naman. Isinasawalang bahala ko na lang. Sinasabi ko sa sarili na baka dala lang sa pagod o antok. Pero habang tumatagal, mas lumalalim yung presensya niya. Minsan, habang nagsasara ako ng kubo sa labas, nadidinig ko na parang may bumubulong sa tenga ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, pero malamig at mabigat ang boses. May mga pagkakataon din na bigla na lang bumabagsak yung mga plato kahit malayo ako sa mga yon. Akala ko dati, hangin lang. Pero hindi mo pwedeng isisi sa hangin kung sobrang layo ng plato sa gilid ng mesa. Pilit kong huwag pansinin. Mukha namang hindi siya nananakit. Mapaglaro lang. Gusto lang siguro niya magparamdam at sinasamahan ako. Pero kahit anong lakas ng loob ko, hindi ko mapigilan yung takot, lalo na paggabi. Yung tipong wala na talagang tao sa paligid at ang tanging kasama mo lang ay yung mga tunog na hindi mo maipaliwanag. Hanggang sa isang gabi, naisipan kong mag-overtime para mag-inventory ng supplies. Ako lang mag-isa sa karinderya. Tanging tunog ng kuliglig at ihip ng hangin ang madidinig mo. Habang nagbibilang ako ng mga stocks, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Napahinto ako nun. Hindi naman bukas ang mga bintana at wala rin namang electric fan na naka-on. Bigla kong narinig yung tunog ng kaldero na nagkakabanggaan ulit sa ilalim ng lababo. Parehong tunog na narinig ko nung unang beses ko siyang nakita. Tumayo ako at naglakad papunta sa kusina. Pero bago pa ako makalapit, biglang namatay yung ilaw. Sobrang dilim nun. Ang tanging naririnig ko lang yung may hinang tawa ng bata. Hindi na siya parang naglalaro. Yung tawa niya ay parang tinatakot ka na. Dali-dali ako lumabas ng karinderya kahit na hindi ko nakuhang ayusin yung mga gamit. Pagkalabas ko, biglang bumalik yung ilaw sa loob. Pero hindi na ako naglakas loob pa na bumalik. Sinara ko na yung karinderya at umuwi na. Simula ng gabing yon, hindi ko na kayang magtagal mag-isa sa karinderya. Hanggang nga sa ngayon, kahit may mga helpers na at may mga customers, ramdam ko pa rin na andun yung bata. Hindi ko nga alam kung maligno ba yun, elemento o kaluluwa. Pero hindi siya basta-basta bata lang. Isang nilalang mula sa gubat na napadpad sa karinderya namin at mahilig maipaglaro. Ayon sa mga napagkwentuhan ko ng mga na-experience ko, yun daw yung nagpapaswerte sa karinderya namin. Dahil maganda-ganda naman ang kita. Baka gusto lang daw maipaglaro sa akin kapalit ng swerteng hatid niya sa aming negosyo. Kayo boss, ano sa tingin nyo yung nilalang na yon?